So hello, good afternoon everyone. Welcome to our market outlook for today. And so market outlook natin, public access tayo. So hello sa mga naka-plug in. Sana mas dumami pa tayo, no, para maraming matuto at least sa ating market outlook, no. So sa forex trading, this is very very important. Of course, fundamental data yung pag-uusapan natin, no. So fundamental data is what moves the market. Alright, so we have here the disclaimer first before we start. And so pakilala pala muna ako. So this is Coach Rochelle Concepcion. So disclaimer lang po before we start po that this is for educational purposes only. All trade ideas, market analysis, and recommended entries na i-share namin sa inyo for today during the market outlook and live trading session are for educational purposes only. Okay, so yung mga opinions and interpretations na i-share namin sa inyo and ibibigay namin ng mga trading ideas, ano namin yun, kumbaga sa amin yun, okay? So, it does not necessarily reflect the views of FX Robot Empire as a company, alright? So, yung mga share namin sa inyo, mga napag-aralan at na-practice na namin. Alright, so sige, start tayo here. So, alright, so anyway, congratulations for being here, no? So, kasi by being here, you are determined to learn, no? Kasi sabi nga, knowledge is power. So, anyway, we have here the key markets and sentiment drivers for today. Ibig sabihin, ito yung mga magpapagalaw sa market. Alright, so we have here the first key is the US-Iran peace talk lifts risk sentiment. Alright, so si Trump, ayan, so President Donald Trump announced that the US is expected to resume talks, okay, so with Iran after canceling planned military strike. So ano na naman ngayon ang possibility na mangyari dito? Of course, USD weakness. Alright, so sabi nga natin lagi, no? So for the past months that if you are attending the market outlook, any war escalation, it will give USD a strength. Pero kapag may ganitong talks, ayan, peace talks, negotiations, ayan, so it will give or boost, or I mean, give the USD weakness. Okay, so ngayon, although Iran has not yet officially confirmed the negotiation, wala pang, kumbaga, actually sa dito, kung nanonood kayo or nababasa kayo ng mga balita, no, sinasabi sa mga balita na itong si Tehran, hindi siya nagsasalita. Okay, so hindi siya nagsasalita about sa negotiation, kung meron nga daw ba talaga. Markets welcome the development as a sign that geopolitical tensions may ease. So, ibig sabihin, so since galing to kay Trump, ayan, so ang nangyayari is nagkakaroon ng ease of geopolitical tensions, no? So the reduced demand for safe haven asset is weighing on gold. So most probably, syempre si gold maapektuhan and of course the US dollar while supporting global equity markets. So when we say ganito, gold and the US dollar, so most probably since nagkakaroon tayo ng peace talks, 'di ba? Ang possible na mangyari kay gold ay umangat. Okay, so kung titingnan natin si gold right now, ang ginawa lang niya, kaya siya nag-bearish for this morning, Asian session, is of course, finil niya yung gap. Okay, so finil niya yung gap and after niya may fill yung gap, naging bullish na siya. So most probably, saan papunta si gold? Possible, i-break niya ulit or puntahan niya tong 4,075 hanggang dito sa 4,078 or even puntahan niya tong 4,090 na ating immediate resistance. Okay, so dyan siya papunta, okay? So bakit? Again, bakit natin nasasabi? Kahit na i-check mo, actually, kung mamaya, kung papakita ko sa inyo, ang sentiment natin for gold is neutral. Ayan. So, pero papunta siya sa bullish. Okay? Kasi nga USD weakness na. Okay? So, yan yung possibility na mangyari. So, mataas yung chance niyan kasi sabi ko nga sa inyo, any negotiation could boost the gold. Okay? So, could boost the XAU-USD. Alright? So, learning ba? Naintindihan? So, we have here oil prices tumble. Second key here is oil prices tumble. Easing inflation concerns. So, meron tayo dito. Ito yung mga key terms natin. Easing inflation concerns. So, crude oil prices declined sharply after fears of supply disruption in the Middle East subsided and the OPEC Plus signaled additional production increase. So, ibig sabihin, kung dumadami of course yung supply, ayan, so syempre, possible mag-lower ang price ng oil. Ayan, so, di ba alam naman natin that the law of supply and demand, di ba? So, and then the reduced inflation expectations encouraging investors to scale back bets
on further Federal Reserve rate hikes. Okay, so since dumadami or yung supply, of course, tas syempre yung demand is, syempre, pag mas marami yung supply at kakaunti yung demand, syempre yung price possible is bumaba. Okay, and dahil nga rin nagkaroon ng peace talks or nagkakaroon ng negotiation between Iran and the US, of course, the probability would be, sabi ko nga sa inyo, bumaba ang price ng oil. Kasi kung may nagkakaroon ng negotiation na ganyan, soon enough or malapit na, possible, buksan ulit yung strait. No? So kapag may, syempre pag na-open yung strait, of course, di na tayo short sa oil. Okay? So bababa na yung presyo ng oil. So it will signal, of course, USD weakness also. Okay? So si OPEC, lalo na si OPEC, is nagkakaroon ng, sabi nga niya, possible magtaas ng production. Okay, so sino ba si OPEC, no? So, OPEC is Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito yung mga countries, binubuo to ng mga countries, itong organization na to, na sila yung nagde-decide kung magtataas ba sila ng supply or magbababa sila ng supply ng oil. Okay, so sila yung mga kumbaga, pangunahing naglalabas, okay, or nag-e-export ng mga crude oil, okay? So, sino yung mga countries na yan? Nandiyan ang Saudi, ang Iraq, ang Iran, ang Kuwait, ang UAE, yan. So, yan yung mga countries na yan, okay? So, nandiyan yan sa OPEC+. So, ano naman yung plus na? Yung plus naman, ito yung mga bansa na hindi miyembro ng OPEC, pero nakikipagtulungan sila. Okay? So, dito sa OPEC, okay? So, learning ba tayo? Yan yung nangyayari ngayon. Kaya, soon enough, I hope, no, na magbaba na ang price ng oil kahit dito sa Philippines also. No? So, kaya kumbaga magandang sign for us. No? So, na kung matapos na ang gera, of course, ang war between Iran and US is bumaba ulit ang presyo ng oil. So, pag bumaba yung presyo ng oil, syempre pati yung mga, dito, yung airfares bababa din. So, alatang mahilig sa travel, eh, no? So, ayan. So, learning ba tayo? Sige nga, type learning if you are learning sa GC. Yan. So, para naman alam ko kung nakikinig pa kayo, nandyan pa ba kayo, o kumakain ba kayo ng pananghalian kasi alas 12, no? So, yan, learning. Thank you so much. Okay. So, alright. Wait lang saglit. Ayan. So, okay, thank you. Okay, so thank you so much. So we have the third point here is market focus on the US economic data. So for now, we have attention now shifts to today's US ISM PMI. Ito siya. Close ko lang to. Ayan. So PMI, okay. So punta tayo here. So ang pinaka-major news for today, 10 o'clock ng gabi, later ng PMI. Okay, PMI ng USD. So which is alam naman natin when we say PMI, it's the Purchasing Managers Index, no? So anong mini-measure ng PMI? So diyan mini-measure kung gaano pa ba kasigla, okay? So yung manufacturing company sa US, okay? So syempre kapag sa manufacturer or sa PMI kasi diyan tinitingnan kung dumadami ba yung mga pa-orders ng mga, of course, yung mga manufacturing companies doon, kung dumadami yung pa-order, ano pa, kung syempre pag dumadami yung order, of course, tumataas ang labor data, 'di ba? So syempre kasi kailangan mag-hire ng maraming employee, 'di ba? So ano pa yung output o yung production, no? So kung nag-hire ba o nagbabawas ba sila ng mga employee or yung production level when it comes to the output or production, tumataas ba yung production level nila, ganyan. So, yun yung mga tinitingnan sa PMI. That's why PMI is also very important, no? So, and if you will be looking at the data in here, so 53.3 ang previous and it is expected, kasi ito yung forecast, no? Expected to become a 54. So, kung tumaas to, it will be good for the US dollar, no? So, for the USD. So, kung actual pa nito is mag-surpass pa to sa 54, it will be very, very good sa USD. Okay, so 10 o'clock PM. Okay, so bukas pa naman tong isa eh. Okay, so yun. So, most probably, mag-rebound si gold niya. Okay, so pwedeng bumaba, tapos possible mag-bullish again. Okay, so yan yung possibility dyan. So, and then, again, paano mo mini-measure or paano mo titingnan kung it will be good for the US dollar ba, no? So, below 50, it means no growth, okay? So, or tawag dito, contraction, okay? So, hindi maganda sa currency.
Okay, so ibig sabihin, worse ang nangyayari sa mga manufacturing companies sa US. Pero kapag, for example, 50 lang, yan, ibig sabihin, no growth, wala ring contraction. So, walang progress, parang ganon. Pero kapag above 50, katulad nito, 54, ibig sabihin yan, may expansion. So, it's very good for the currency. Okay, so ibig sabihin, tumataas or gumaganda yung ekonomiya ng US. So, yun yung ibig sabihin nun kapag above 50. Okay? So, yun siya. And then, we have here the key market event. So, again, pupunta tayo dun sa ating, wait, hindi ko pa pala ito nabasa. Okay, so attention now shifts to today's US PMI. Of course, mamayang gabi nga, which 10 o'clock, which will provide fresh insight into the health of the US economy. So, yan na yung sinabi ko sa inyo. Health ng US economy tinitingnan dyan. So, kung mataas, ayan, stronger than expected reading could revive demand for the US dollar. So, ayan, wait, ayan. I-admit ko lang admin yung mga pumapasok, okay? So, and then while weaker data, kung mababa sa forecast at mababa pa sa previous, yung dumating na actual, syempre, it will not be good for the US dollar, okay? So, could reinforce expectations that the Fed may remain on hold, okay? So, yun yung ibig sabihin yan. So, punta tayo sa key market events. So, sa key market events natin, andito yung mga ah tawag dito, mga high impact news or yung mga tinatawag natin na HIN for the week. Okay, so ano ba, kayo ba yung mga, meron bang auto cash system dito, yung mga nag-avail ba? Are you seeing this? Itong mga digital market outlook natin. So ito yun na yung template. Makikita nyo tong mga outlook na to everyday doon sa calendar. Okay, so Tuesdays to Thursdays. So that meron kayong guide kung anong mangyayari for the day, no? So, ngayon, bigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mangyayari for the week. Ayan, so para lang din inform kayo, so alam niyo yung mga major news, yung mga abangan, ganyan. So, here is we have the economic calendar. So, kung bago ka pa lang sa Forex, it's very important na before ka mag-trade, tinitingnan mo yung calendar. Okay? So, tinitingnan mo economic calendar. So, here is we have fxrobotempire.com/trading-tools. So, kung ano kayo, bago pa lang kayo sa Forex, dito, yung website natin. Okay, tapos, excuse me, pag naklik mo yan, pupunta ka dito sa services, tas trading tools and automation. Okay? So, yan yung yan yung ilalagay nyo. Tapos, sa pagpunta mo dito sa trading tools and automation, nasa dulo lang siya. Okay, so here we have first Monday, PMI, okay, 9:45 lumabas na, 50.9. So, hindi siya maganda sa currency ng China. So, bakit pa natin tinitingnan ang currency ng China, CNY? It's because it's related with the risk assets, no? So, ito yung mga AUD, NZD, yan. So, kung tinitrade mo kasi yung mga currency na yon, AUD and NZD, it affects. Okay, so nakaka-affect itong mga CNY data sa, of course, sa AUD and NZD. Because itong AUD and NZD, again, number one trading partner nila si China. They supply raw materials dito sa country na to. Okay, so kaya kung anything na nangyayari din dito sa China, syempre, definitely naaapektuhan sila. Okay, so kaya kung mababa, ibig sabihin, possible, kukonti na lang yung mga raw mats na ipapadala nila. Thus, of course, weakening their currency. Okay, so itong EUD and NZD, bumababa rin. Okay, so hindi siya maganda kasi syempre, di ba, maganda sa currency kung marami tayo na export. Okay? So, yan. So, I hope you are learning, no? So, we have here the euro around, of course, 350, which is London session. So, yan. So, 50. Okay. So, kung mataas, ayan. So, kasi magkaiba to eh. So, France and saka sa Germany lalabas. So, pag ganyan, may mataas, may mababa. Usually yan, walang galaw. Okay. So, magkakaroon na siya ng volatility. Pero, kinukuha kasi siya yung tawag dito, average. And at the same time, France saka Germany. Kasi kung papansinin niyo or kung maaalala niyo, 'di ba, we always say that si euro naapektuhan siya ng fixed data. When we say fixed data, ito yung mga countries na nasa Europe na may pinakamalalaking ekonomiya, which are France, Italy, Germany, saka Spain. Okay? So, yan yung mga countries na nandun. Okay? So, kaya yan yung data na binabantayan ng mga traders kapag nagtitrade sila ng euro. Alright, so, and again, USD PMI, so mamayang gabi yan.
Jolt job opening, so Tuesday, tomorrow, ang major news lang natin is 10 p.m. Okay, so 10 p.m., Jolt job openings, ano ba yan? So job openings and labor turnover survey. So kung mataas, syempre, ibig sabihin maraming available jobs sa US. Okay, so kung mababa, of course, hindi yan maganda sa currency. Kasi maganda kung maraming available jobs, no? So ibig sabihin maraming, kasi pag maraming available jobs, of course, na ibig sabihin, no, nag-expand yung US economy. Okay, so yun. And then we have Wednesday. Wednesday si NZD, okay, employment change, unemployment rate. So kung tumaas ang unemployment, syempre hindi yun maganda sa currency. Okay, of course, kasi gusto daming walang trabaho, di ba? So, and then we have BOJ 750 policy meeting minutes. This is very, very important, no? So titingnan dyan kung hawkish, dovish yung statement, ganyan. So of course, kung hawkish, ibig sabihin it will be good for the Japanese yen. Pero pag dovish, of course, hindi siya maganda kasi possible. Kumbaga nagsisignal ng hindi magandang ekonomiya. So syempre pag ganon, it will definitely hurt the economy and the currency itself, no? So, and then we have euro. Euro na naman, PMI ulit. Okay, this time Germany and France ulit. Okay, services naman to. Okay, hindi naman siya sa manufacturing, sa services sector naman. And then we have USD, ADP employment change. What is ADP? ADP is automatic data processing. So, kung tumaas or bumaba, ayan, it will, syempre hindi maganda sa currency. Ibig sabihin, kumonti yung naging employed. Okay? And then, we have, actually, ano na to eh, excuse me. So, it is a parang preview sa NFP. Okay? So, preview yan sa NFP. So, kasi dito sa ADP, ang employed dito or yung mga tinitingnan dito na employed kung gaano karami is yung mga nasa private sector. Okay? So, kapag NFP kasi kasama yung nasa gobyerno. Ganyan. So, ibig sabihin pangkalahatan na. So, and then we have 10 p.m. So, 10 p.m. na PMI. Kasi kung mababa to, ibig sabihin, ang NFP mababa rin. Okay? So, most probably. Okay? So, ganun siya, most probably. So, PMI ng US dollar. Services naman. So, 54.2. Okay? So, possible maganda siya sa economy, sa USD. And then, on Thursday, we have balance of trade ng AUD. May nagte-trade ba dito ng Australian dollar? Ayan. So, kung negative, negative din. Okay, so it's not good for the AUD. Ibig sabihin ng balance of trade, gaano karami yung ini-export or gaano karami yung ini-import. So, kung negative yan, ibig sabihin, mas maraming ipinasok kesa inilabas. So, ibig sabihin, kapag negative, ganyan, it's not good for the currency. Kasi again, sabi ko nga sa inyo, ang magandang ekonomiya is yung mas marami tayong ini-export kesa ini-import sa loob ng country natin. Okay? So we have CHF unemployment rate, okay? And then we have jobless claims sa US dollar. Mas dumami pa lalo, okay? So pag ganyan, maraming nagki-claim ng insurance, okay? So ibig sabihin maraming hindi employed, no? So walang trabaho. Balance of trade ng CNY, alam naman natin that CNY is or China, syempre, they are the major exporter sa buong mundo. So, kaya hindi sila nagne-negative, tingnan nyo. Bumababa pero hindi yan nagne-negative kasi nga number one silang nag-export, no? So, unless may mangyari sa economy, no? So, yun siya. And then we have balance of trade. Okay, balance of trade ng euro rin, of course. Okay, so, okay, kung mababa, hindi rin maganda sa economy, no? So, ang pinaka-major data would be NFP. Ayan, so NFP, 57,000, 91,000. So, ibig sabihin, mas marami pa yung um, walang tawag dito, ay may trabaho. Okay, so it will be good for the currency, no? So, kapag mataas yung NFP. Okay, so, ayan. So, we have unemployment rate. Okay, so, unemployment rate ng CAD. Okay, so dito kasi sa NFP, sorry, no? So sa NFP, dito tinitingnan kung gaano karami yung employed. Okay, so kung maraming na-employ, of course, it's good for the economy, no? So NFP, dyan tinitingnan yung mga private sector, yung mga nasa government also. Pero kapag, for example, na mga organizations, yung mga nani, ganyan, so hindi sila kasali dyan sa binibilang. Okay, so yun siya. And then, unemployment rate, so magkano karaming walang work, no? So, yan, sa CAD. Okay, so kung mas maraming walang trabaho, edi of course, hindi yun maganda sa economy. Okay?
So, okay. So, yung pinaka-major data would be on Friday pala, no? NFP. First Friday of the month, laging nire-release ang NFP. Okay, so yan yung aabangan natin for the week, okay? So, alright. So, next is we have asset analysis. Okay, so asset analysis natin sa USDJPY. Yan. So, current sentiment natin would be bearish. Okay, so bearish ka USDJPY. Bakit bearish USDJPY? Tingnan natin ah. Ayan, no, grabe yung decline, no? So, grabe sharp decline sa US dollar, no? So, ay, kailan to nang start? Okay, Thursday. Alright, so yan yung nangyari, no? So, possibility nito, weak US dollar. Ito yung sasabi ko sa inyo, weak US dollar as markets reduce Fed hike expectation. Kasi tama ba, nitong over the weekends or last week, nagpahinto si Trump, 'di ba, ng attack sa Iran. Ayan. So kaya US dollar as US dollar is ang initial reaction niya magkakaroon siya ng tawag dito, ng weakness. Okay? So falling oil prices is inflation concerns and we have Japan continues to support the yen through official intervention warnings and market away today's ISM manufacturing PMI. So, ibig sabihin, ang ginawa pala dito ni JPY, ni Japan, ng BOJ, is nagkaroon na siya ng mga intervention warning. Ibig sabihin, piniprevent kasi ng JPY, okay? So, piniprevent ng BOJ na mapunta ang USD-JPY around 165. Ayan o, kasi magkakaroon ng historic high. Okay, so magkakaroon ng historic high, kaya ang ginagawa nila, ito, intervention. Ano ba intervention na yan? No? So, intervention, pag sabing intervention, nangingialam. Okay, so nangingialam itong BOJ or the Bank of Japan to sell off the US dollar. And it is very legal, of course, kasi they have to protect also their currency. So, kaya kung papansinin mo, ginawa na rin nila to nung nakaraan eh. Ayan, no? So, kung makikita mo dito yung sharp decline also, okay lang ba to? Nung nakaraan yun eh. Okay, so balikan lang natin para meron lang kayong idea kailan yun nila ginawa. I think ngayon. Yung paulit-ulit din siya na yung paulit-ulit din siya na nagkaroon ng decline, no? So, pwedeng kayo na lang pala mag-back test, okay? So, medyo malayo na siya, okay? So, dyan, I think ito yun. Tama ba ako? Hindi eh, hindi ito yun eh. Sharp decline pa yun. Anyway, ayan, sige. Yeah, I think yun nga yun. Ito ata yun. Ito. Ayan, no, Thursday, April. Okay, so ito yun. Ito yun. Kasi maraming times nilang ginawa na ano sila, ayan, no. Kung papansin, daming week, no? So, kasi bullish for the USD eh. Tapos ang ginagawa ni JPY or the Japan is nag-intervene siya. So, sinsell off niya yung US dollar. Ganon din yung ginawa niya ngayon. That's why nag-intervene or that's why nag-sharp decline din ito. So, saan to papunta, no? Saan papunta si USDJPY? So, may probability na to. Dalawa na yung probability nito. Because we have a USD weakness, possible na nagpo-pull back to, pero possible i-retest niya ulit ito, bumaba ulit. Ayan. So, possible din kasi na i-sell off ulit siya ng JPY, which is nangyari ng maraming beses nung nakaraan, di ba? So, pero on the other side, ayan, so on the other side, if you are the investor, ang gagawin mo kasi dito is mag-sell off ka pa rin ng JPY at magbabay ka pa rin ng USD. That's why ang position mo pa rin, kung ako is-analyze ko siya, buy pa rin ako sa USD JPY because the interest of the US dollar is bigger or higher than the JPY. Okay? So may nagtatrade ba ng USD JPY dito para naman alam ko kung worth it pa ba na nag-explain ako dito. O puro gold naman pala yung tinitrade nyo, no? So anyway, ayan siya. So titingnan natin mamaya sa no, yes, ayan, meron daw nagtitrade. Okay, so maganda talaga mag-trade din ng currency kasi nga, this is trending si currency kapag nag-trade eh. Okay, so ibig sabihin kapag bearish, bearish talaga siya. Pag bullish, bullish talaga siya, no? So, in here, ayan, so kung nagkaroon na kasi ng USD weakness, most probably is umangat siya pero possible bumaba ulit. Okay, pero again, sa
perspective ng isang investor, for example, kung ako yung investor, buy pa rin ako sa USD JPY because the interest is higher than the JPY. Okay? So, the interest of the USD is higher than the JPY. Okay? So, ngayon, ang titingnan siguro natin dito na magiging position natin if you will be trading the USD JPY is later sa ating indicator. Okay? So, tingnan ko yan later sa ating indicator. So, pero kung ako, wag ka muna mag-buy ngayon, okay? Kasi, ba't ka magba-buy ngayon? Eh, nasa resistance, okay? So, most probably, kung i-retest niya ulit itong area na to, which is around 155,442, yan. So, dito ka mag-buy sa mga support natin, okay? Sa support areas. Okay? So, kasi most probably, pwede pa siyang bumaba. Okay? So, pwede pa ulit niya i-retest yan. And then, saka ka mag-position ng buy. So, anong mo position mo or anong TP mo sa buy? Of course, yung immediate resistance, which is around here. Okay, so immediate resistance ulit. Okay? So, yan. So, I hope you are learning and mas kumbaga malinaw ako sa inyo. Markets await, okay, sa PMI, okay, so mamaya yan lalabas. And then, we have weak USD limits upside. Okay, so hindi daw makaangat. Okay, so hindi siya makaangat pa. Hindi siya makaka-recover ng as in hanggang dito agad. Around 164 dahil may weakness tayo sa US dollar. No? So, kung ako yan, ang position ko pa rin ay buy pa rin ako dyan. Pero hindi buy ngayon. Buy dito around sa support. Okay? So, right. So, yan. Sana na-gets nyo at nakakaintindi. Yan. So, we have Euro USD on our second asset. Of course, if there is a USD weakness, sabi nga, kung sinesell mo to, the quote currency, if you are selling the quote currency, you are of course buying the base currency. Okay, so kaya bullish tayo kay Euro USD, no? So pupunta tayo ngayon dito sa Euro USD. Okay, so we have, ayan o, yan. So nakikita nyo, baliktad lang lagi nangyari dyan kasi nga ang US dollar, kumbaga, the movement of the currency will determine sa USD. Ayan, no? So, because, of course, major currency yan, okay? So, here we have, balikan muna natin, factors influencing sentiment. Bakit siya nagiging bullish? Excuse me. First is we have the weakening US dollar na naman, di ba? It's, syempre, kapag may weakness ang US dollar, of course, it will support the euro. Or euro will be bullish, of course, no? So, Eurozone PMI data could drive volatility, so mamaya yan. Okay, and then we have risk sentiment has improved following easing geopolitical tension. When we say risk sentiment, dito tinitingnan kung ang investors are risk on or risk off. So, when we say risk on, pag risk on, naka-risk on kasi ngayon eh, okay? So, pag sabing risk on, from the term itself, risk on. Okay? So, naka-on. Okay? So, ibig sabihin, okay yung mga investors na mag-invest sa mga risky assets, no? So, when we say risky assets, ito yung mga, tawag dito, mga stocks, ganyan. So, ito yung mga stocks. Kasama si AUD, si NZD dyan. As well, hindi risky assets ang euro, pero kasama ang euro sa binabay sa risk on. Okay? So, sa pag-risk on, ang sentiment, pag sinabing sentiment, ibig sabihin, ano yung feeling, okay, ng mga investors na gagawin nila. Okay? So, since they are okay to buy, okay, na mga risky assets, so kaya bullish si euro. Okay, so ayan, has improved. Ayan, so sana nagigets nyo, no? So, yun siya. Following easing, no? So, nawawala yung tension ng geopolitics, no? So, ano ba yung nawala yung tension? Eh di yung US-Iran war. Okay, so dahil nga nagkaroon ng negotiation, nag-ease or nawawala yung tension between those countries. No? So, giving the US dollar a weakness, kaya nagbo-boost ngayon si euro, okay? So, yan. Learning ba? Yan. So, sana nagigets nyo, no? So, learning ba kayo? Type 1 nga po if you are learning. Ayan, thank you so much sa mga sumagot, yes daw, okay? So, we have here next, ang resistance natin, of course, is around this area. Ayan, so, grabe na yung tinaas ni euro, okay? So, yan na. Ayan, no? So, we have 1.158. Okay, so from bullish or from ranging, ayan no, from ranging, nangyari ay naging bullish siya. So, saan papunta si euro, no? So, since there is a key level here, ang gagawin nito,
is of course bababa muna. Okay? So, syempre, sharp decline na naman yan. Okay? So, saan papunta si Euro? Most probably, bababa siya dito. Pero bullish tayo ha. Bullish tayo kay Euro, pero hindi ko sinasabing magba-buy now ka. Okay? So, you have to wait for confirmation. So, okay? So, saan possible tong bumaba? Possible to bumaba around this area sa ating immediate support, which is around 1.15066. Kung sa indicator to, I think, mamaya tingnan natin kung anong ginagawa. Sige nga, check natin eh. Mamaya na nga. Sige, mamaya. Excited eh. Wait, later. Okay, wait. Ah, okay. So here we have next. We have, of course, yung pinaka-favorite nyo. Ayan, weaker USD, kaya bullish ang bias natin kay, Euro. So, maghanap tayo by positions. Coach, bakit hindi sell position? Hindi ka nga mag-sell. Okay, so, kasi nga bullish tayo. Okay, so why not sell now? Sell now kung ikaw ay scalping. Mahirap mag-scalping actually sa currency kasi mabagal yung galaw niyan. Okay, so usually pwede kang mag-enter diyan. Pwede naman din actually, pwede naman mag-scalping diyan. Pero masyadong yan, mabagal. Saka at the same time dito, hindi ka rin pwede mag-sell now dito kasi may key area din dito no? 'Di ba? So, kaya ang gagawin niyan, dito, nakita nyo to, may naging rejection dito. So, magre-react yan dyan. Pwedeng umangat, at saka possible bumaba ulit. Okay? So, tas pagbaba ulit, di dun ka mag-buy naman. Okay? So, ganun yung gagawin. Lalo na pagbago sa Forex. Okay? So, sa trading. So, sir, punta muna tayo dito sa favorite nyo dahil kayo ay mga gold digger. Okay. So, meron tayong current sentiment natin would be neutral to slightly bullish. So, bakit possible na mag-bullish si gold? There is a decision nitong si Trump na to cancel strikes on Iran. So, of course, reduce geopolitical demand for the US dollar. Yan. So, magkakaroon ng demand for gold. Okay, so buy sa gold yan. And then we have falling oil prices, lower inflation expectation. Of course, since bumababa ang presyo ng oil, ah weak for the US dollar. Kaya bullish for the gold siya. Okay? Tapos meron pang Fed hike bets. When we say Fed hike bets, there is a probability and the market is pricing in that the Federal Reserve, since bumababa ang inflation, magbababa rin sila ng interest rate. Yan yung expectation ng market. Okay? So that's why si gold possible mag-bullish. Okay? And then we have weaker US dollar provide support for gold, of course, no? So, and then we have gold continues to struggle below 4-1 resistance. So, ang nangyari naman sa kanya, hindi pa siya makaangat dito sa 4-1. But I think intraday pwede itong abutin. Okay? So, pwedeng abutin yan around 4-1. Kasi nga bullish si gold. Okay? Alam naman natin ang gold, napaka-volatile niyan. So, sobrang daming liquidity dyan. So, possible yan umangat. And then we have on summary, no? So markets begin the week with an improved risk on, again, risk on tone. Okay, so we have after President Trump announced plans to resume talks with, resume daw ang talks between Iran and US. Okay, so walang military strikes. The resulting decline in oil prices as is inflation concern. So since nagkakaroon tayo ng maraming supply ng oil at syempre possibility magbukas ng strait, kasi nga, possible magkaroon ng negotiation between those countries, possible na bumaba ang inflation. Okay, so global inflation niya. When you say global inflation, lahat yan maapektuhan lahat ng countries. And reduce expectations for additional Fed. Okay, so possible walang possibility na magtaas. Possibility pa nga is magbaba ang Fed, okay, ng interest rate. Putting pressure on the US dollar. Kaya si dollar bumababa while supporting gold and euro, of course. No? So, however, traders remain cautious as Iran has yet to officially confirm the negotiation. Today's US ISM PMI will be the main catalyst for the dollar. Okay, so ito yung abangan nyo. Excuse me. Kasi si PMI ang magdidikta papunta ang USD. Okay, so potentially setting the tone for the rest of the trading. Okay, so yan yung gagawin ni US dollar. Okay, so punta tayo siguro sa ating, okay. Ay, sorry, wait, ano nangyari dito? Okay, so punta ako sa gold, hindi ko pala napunta.
Ayan. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, si gold, most probably, ayan. So, most probably, ang mangyari kay gold, ayan, no, tinan mo, grabe na, 4,069 na. Anong sinabi ko kaninang price? 'Di ba? So, pupunta yan dito, 4,074, papunta dito, until puntahan niya, possibility intraday, itong 4,090. Okay, so dyan yan papunta, 4,090. So, kaya kung nakabay ka, after i-fill yung gap, which is around dito, di paldo ka na. Okay, so 4,055. Grabe yung 4,055, no? So, 4,055 papunta to sa 4,090, no? So, 400 pips na agad yan. No? So, more or less. Okay, so punta tayo sa ating indicator. Indicator. Okay, so wait lang. Mag-share ako. Okay, thank you so much sa mga sumasagot that they are dreaming. So, punta ako sa desktop. Yan. So, nakikita niyo yung screen ko, no? So, tama ba? Kung nakikita niyo na yung buo kong screen. So, ganito yung itsura niya, no? So, punta ako dito. And then, hello sa mga nakaka-plug in pa lang ngayon. Ibig sabihin, wala pa kayong indicator. So, this is the indicator that we are using here in FXRE. So, this is what we call the channel. Okay, so channel yan. Tapos, we have sa gold, kapag gagamitin mo tong channel, itong indicator na to, this is exclusive only for those people na nag-avail ng auto cash system, no? So, when we say auto cash system, ang makukuha mo sa loob nun is the market outlook, the live trading. You can sabay sa amin every Mondays to Fridays ng live trading. So, yung live trading na yon, wait, ayan. So, yung live trading na yon, scalping siya sa gold. Okay, so around 750. Kapag Monday and Friday, we have a public access for the live trading and market outlook. 750 ang market outlook ng gabi, and then 12 o'clock naman ang market outlook, no? So, pero ang kagandahan dito, any assets pwede mong i-trade kapag meron ka nitong indicator na to. Kaya kung papansinin nyo in here, si gold, tulad niyan, 15 minutes, ito si gold, ginagamit ko siya for 15 minutes, itong channel. Kasi, dito sa backtesting, ito may pinakamalaking probability. Ibig sabihin, of course, trading is all about probability and possibility. May pinakamalaking win rate, no? So, may pinakamalaking win rate probability is the M15 dito sa channel. So, ito yung channel. O, ganito lang siya gamitin. Nakikita niyo yung mga dots? Ibig sabihin here, nagpapa-sell. Okay, so kaya kung nag-sell ka around this price kanina, 4,080, tapos nakapag-TP ka around dito sa 4,057, edi ang laki na rin, no? So, ilang pips na rin yun. So, ngayon, tingnan nyo to. Paano mo to gagamitin, no? Kapag nagpa-sell dito, ang pinaka-TP1 mo is around dito sa ating midline. Okay, midline. Itong midline, yan yung iyong TP1. Ang TP2 mo would be around this area. Okay, so dito sa area na to, sa lower channel. Okay, so kung ikaw ay naka-sell ka kanina, di paldo ka na. 'Di ba? So ngayon, kung nag-sell ka at for example, umangat ulit, yan, hindi na inabot yung TP2, there are times kasi, syempre, hindi naman niya puntahan yan, di at least profit ka na sa TP1. Tapos move your SL below your entry sa TP2. Nagigets nyo? Profit ka pa rin doon. Okay, so ngayon si Golsan papunta, 4,069. Possible maglaro to around dito sa 4,069. Itap niya ulit itong 4,057. Pero most probably aangat siya. Okay, so again, sabi ko nga bullish ang gold. Okay, so saan to papunta? Sa sinabi kong price. Okay, 4,090. Doon siya papunta intraday. And if you are looking at the here, ano to, at this line, no? So itong blue na to means buyers are in control. Buyers are in control. Okay? So kanina ko pa sinabi yung buy, 'di ba? Around dito ata 4,057, tama ba ako? Pag-open ko ng market outlook, 'di ba? So dito banda, buy ka talaga diyan. Ire-retest niya ito, yung area na yan, oh. Ayan, oh, 4,074. Diyan yan papunta. Okay? So possible bumaba muna kasi may key level dyan. So, pero bullish yan. Okay? So, bullish sa gold. Kaya ang position mo buy. Okay? Wait, nasa na ba ako? Next. Okay. So, next natin na asset would be the Euro USD. Si Euro USD naman natin. Okay? Si Euro USD. Wait lang ah. Template. FXRE chart. Okay. So, in here, again, si Euro. Ay, wait. Okay. Wait ah. Hmm.
Ayan siya. So, si Euro naman, nagpapasell. Okay, so ayan, nagpapasell siya, no? Sa H1 ko naman siya ginagamit. Okay, so sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, pababa talaga siya possible kasi may rejection na. Ayun, ang dami ng rejection dito. Rejection, 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 rejection. So, kaya kung, di coach, kung gusto ko pa mag-sell kay Euro, pwede. Again, it's up to you. Okay, kasi kung ako to, hihintayin kong bumaba, saka ako magbabay. Kasi bullish siya Euro USD. Pero kung meron naman tayong confluence na to, nitong channel, malaki ba yung probability niya? Yes pa rin. Okay, ibig sabihin, pwede ka pa rin mag-sell ngayon. Ang pinaka-TP mo would be around this area. Itong TP, itong channel natin, no? So, around dito sa channel. Saka kung, if we are learning or studying sa Forex, no, may imbalance dito actually, ano. So, possible yan na talaga i-fill in niya ulit ito, itong imbalance na yan. And then, saka siya ulit umangat. Okay, so, kaya kung magsisell ka kay Euro, pwede. Okay, so pwede mag-sell kasi confluence, again, confluence natin ang indicator. Okay, so itong indicator na to, confluence siya sa iyong analysis. So, ang analysis natin, nakitang-kita mo naman sa H4, ay ano to, naka-red yan, no? Red yan pareho, di ba? Kung papansin nyo kanina. So, bababa yan. Ang tawag dyan, retracement or pullback muna niya bago siya umangat. Okay? So, I hope you are learning. And then, lastly, we have USDJPY. So, USDJPY, FXRE chart. Okay, so si USDJPY naman, ayan, so, uh, dito, it's safe to say naman actually na pwede naman magpa-sell. Pero, sorry, tama. Pwede magpa-buy, okay? Kasi nga, ano na siya, nasa key level na siya, no? Pero, of course, sa H1, no? Dito, sellers are in control pa rin sa H1. Tingnan ko yung chart ko, wait lang. USD JPY. Balikan ko lang yung chart. So, we have, okay, so, ayan, again, ako, hindi muna ako mag-trade sa USD JPY. Nasa resistance siya eh. Okay, so nasa resistance ko siya. So, since nasa resistance ko siya, kahit na merong indicator, is hindi ko yun sundin. Bakit? Kasi maraming opportunity always sa market ha. Huwag kang masyadong ma-FOMO na ngayon ka lang magkaroon ng opportunity. Hindi. Okay? So, hindi ko to sundin. Okay? Dahil kahit na nagpapabay siya. Okay? So, kasi nga, may resistance ako around that area. Okay? So, at the same time, kung titingnan mo dito, sellers are in control. Okay? So, kaya, ang ititake ko, possible, the euro and also the gold. Maghintay ako kay gold. Ayan. So, maghintay ako ng, bumaba siya muna ng kaunti bago ako makapag-buy. Kasi kung magbabay ka dito, pwede kang mag-buy around dito sa midline ulit. Tapos pag mayroon ditong rejection, di buy ka pa rin. Okay? So, yan. So, pwede ba ako mag-sell kay gold? It's up to you. No? Kaya lang kasi, tinan mo, buyers are in control ngayon, right now. Okay? So, kung kanina nakapag-sell ka dito, yung may mga indicator, no? So, I think, kanina lang to bago tayo mag-start siguro. No? Nagpapasell siya, tapos nag-TP ka dito, doon ka mapapaldo. Kung ngayon, mag-change to ng bias, possible bumaba siya, kasi magwa 1 o'clock na. No? So, possible bumaba, pag bumaba, around dito sa 4,060, pwede ka mag-buy. Okay, so yun yung aking take sa mga assets na to. Okay, so yun yung aking, yun yung aking analyzation. So, may mga questions po ba kayo? May mga questions po ba kayo? So, again, sa mga pumasok dito na wala pang indicator, please message the person na nag-send sa'yo ng link na to. So, para makapag-attend ka. So, itong indicator na to, it works in all assets. Anytime, anywhere, pwede mong gamitin. Okay? So, basta ilalagin siya or ikakabit siya, install siya on your own laptop. So, make sure may laptop ka before ka rin mag-purchase nito, no? So, yun. Tapos, pwede ka sumabay sa live trading every Mondays to Fridays. Okay? So, kung wala naman pong nag-send sa'yo ng link, please contact the support. Okay? So, ito yung support. Nandito na yung link. Okay? So, dyan yung link natin sa chat box, no? So, FXRE. So, yeah. May questions pa po ba kayo? May questions ba ang mga person? Ayan. So, may questions po ba kayo? Again, ang maging nyo, kung gusto niyo talagang pumasok sa market, no? So, nagpapay na ako kanina sa board, eh. Pwede niyo nang sinabayan sana yun. May sumabay pa kanina. Hmm. Diba? Ayan, oh. Aangat yan. 4,074 yan.
So, dyan siya papunta. No? So, kung gusto nyo mag-buy, pwede, no? So, 4,074 yung targetin nyo. 50 pips lang. Tapos, possible yan bababa. And then, dun ka maganda mag-buy. Around 4,059. Okay, dun ka maganda mag-buy. Target 4,090. Okay? So, yeah, may questions pa po ba? May pumapasok pa kaloka. Ayan. So, stop share ako. So, kung wala ng questions, no? Wala naman ang nagtatanong. So, kung wala ng questions, thank you so much sa time nyo. And again, this is Coach Rochelle. Attend kayo later, 7:50 sa ating live trading. God bless everyone. So, pasok kayo maaga para matuturing kayo technical analysis. God bless everyone and bye.